buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan din po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, nais ko munang batiin ang ating team kapuso na nandyan ang ating founder Jane, nandyan si Sir Freddy, Ma'am Christy Alforte, Miss Thor TV, kapatid Sam TV, Ma'am Nelia, at syempre kapatid Ray Marie, at sa lahat ng team kapuso, shout out po sa inyong lahat. At syempre sa aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. Yan po ang kanyang channel. At syempre si Sir Erwin Panganiban, shout out. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, una sa lahat, nais ko po muna kayong batiin na magandang araw. Kuya, nais ko pong mag-share ng aking kwento ng buhay, kwento ng pag-ibig. Itago mo na lamang ako sa pangalang Linlin. Kuya, sana magustuhan nyo ang aking kwento. Fresh graduate po ako noon sa college. At dahil nagkayayaan ang aming mga barkada na magkita-kita kami, at doon sa diskuhan. Alam mo na kuya, pagka magkasama-sama lahat ng iyong mga kaibigan, napakasaya talaga. Minsan nga kahit napakalakas ng music, ay mas malakas pa ata ang aming tawanan, hiyawan. At ang aming classmate na lalaki, kuya, nagdala din ng mga kaibigan na hindi namin classmate. May napuna ako doon, kuya, sa isang sulok na isang lalaki. Napansin ko siya, napakatahimik lang niya. Pero pag ngumiti siya, kuya, napakagwapo niyang tingnan. Lalo na, naka-brace ang kanyang mga ngipin at nakasalamin. Matangkad. At pinakilala sa akin ng aking classmate na lalaki, kuya. Itago na lang natin sa pangalang Victor. Iwan ko ba, kuya? Kung bakit lagi na lang din akong nakatitig kay Victor. Lalo na pagka ngumiti siya, parang nadadala ako, kuya. At doon, nagkausap kami habang nagiinuman.
Si Victor pala kuya ay nagtatrabaho na. Hanggat sa nalasing na kami noong gabing iyon. Kinuha ni Victor ang aking cellphone number at binigay ko naman. Hanggat sa uwian na kami kuya. Dahil malalim na ang gabi nang kami ay matapos. Sa totoo lang, nalasing din ako kuya. Pero nakauwi naman ako ng bahay dahil sinamahan ako ng aking mga kaibigang lalaki at babae. Hindi nakasama si Victor kasi iba ang way niya. Dumaan ang araw kuya. Naghahanap ako ng trabaho noon. May natanggap akong text. At nang basahin ko ito, si Victor kuya. Nagpakilala siya at nangumusta siya. At pinaalala niya sa akin kung napaano daw ako nung ako'y umuwi na. Dahil hindi naman daw niya ako nakita. Dahil iba ang way ng kanyang lugar. Sinabi ko sa kanya na nalasing ako. Hindi ko nga namalayan. Kinabukasan ko na lang nalaman na nasa bahay pala ako. Grabe ang pagkalasing ko, kuya. Pero yun na ang simula, kuya. Lagi na siyang nagtitext. Lagi na siyang tumatawag. Hanggat isang araw, nanligaw si Victor, kuya. Dahil wala naman akong boyfriend noon. At masaya ako pag si Victor ang kausap ko, kuya. Magaling siyang magpatawa. Mapagbiro, kuya. Biniro ko nga siya. Nang makita ko siya doon sa diskuhan, ay napakatahimik niya. Yung pala. Magaling din pala siyang magpatawa. Doon na nagsimula lahat, kuya. Minsan pumupunta siya sa bahay para umakyat ng ligaw. Nagtatrabaho na ako noon. Isang klinik, kuya. At doon, pagkatapos ng aking trabaho, sinusundo ako ni Victor. Hinahatid ako ng bahay. Hanggat sa dumaan ang mga buwan.
Sinagot ko si Victor, kuya. At yun, naging kami na. Sweet si Victor at maalalahanin. Lalo na kung hindi niya ako mahatid sa bahay. Tumatawag, nagtitext. Ganon si Victor, kuya. Hanggat nag-anniversary kami. Kuya, sa totoo lang, nang ginanap namin ang aming first anniversary, ay talagang naibigay ko kay Victor ang aking pagkababae. Hindi naman ako nag-alinlangan, kuya, dahil nakita ko naman na seryoso si Victor sa akin. At tuwang-tuwa naman din si Victor noon ng gabing iyon. Overnight kami sa isang hotel. At kinabukasan, pag-uwi ko ng bahay, tinanong nga ako ng aking mga magulang kung saan ako natulog. Sabi ko, sa mga kaibigan ko, kuya. Hindi nila alam na nagkita kami ni Victor at magkasama sa isang hotel. At yun, kuya, masaya kami pareho ni Victor. Tuloy-tuloy lang ang araw. Masaya kami sa aming mga trabaho. Sa totoo lang, umabot na kami ng 2 taon noon. Kaso lang, hindi ko alam kung bakit unti-unti kong napapansin na hindi na madalas akong hinahatid ni Victor, kuya. Nagtitext na lang, tinatawagan na lang. Kaya minsan na itanong ko sa kanya, na dati-rati naman ay lagi akong sinusundo. At ngayon, minsan na lang. Sabi ni Victor, kuya, na busy na siya sa trabaho. Lalo na na-promote siya sa kanilang department. Kaya nagpakita siya ng gilas. Kaya sabi niya, nag-o-overtime daw siya. Kahit walang bayad. Hanggat sa dumating ang araw, kuya,
na nag-propose siya ng kasal sa akin. Siyempre, sino ba namang babae ang ayaw, kuya? Lalo na kung nagmamahalan kayong dalawa. Pumayag ako, kuya. Pero sabi niya, sa huwis lang daw muna. Dahil hindi pa niya ako pakakasalan sa simbahan. Dahil hindi pa sapat ang kanyang ipon. Basta ang gusto lang niya, makasal kami sa huwes. At gusto na raw niyang makasama ako sa isang bubong. Sa madaling salita, kuya, nakasal kami sa huwes. Kasama ang aming mga magulang at mga kapatid. Masaya ako noon, kuya, nang nakasal kami kahit sa huwes. Hindi may paliwanag ang aking kasiyahan sa sobrang tuwa. Hanggat sa nagkaroon na kami ng isang anak. At dahil doon, kinausap ako ni Victor, kuya, na kung maaari, hindi na ako magtrabaho. Ako na lang ang magbantay ng aming anak. Siya na lang daw ang bahalang magtrabaho. At pumayag naman ako, kuya, dahil gusto ko ako ang magbantay ng aming anak. At doon tuloy-tuloy lang ang aming buhay, pamilya. Minsan, umuwi si Victor na lasing, kuya. Hinayaan ko lang. Sabi niya, galing daw siya sa birthday ng kanyang ka-office mate. Kaya naintindihan ko. Pero nagtaka ako dahil hindi naman nalalasing yan si Victor, kuya. Iwan ko ba kung bakit nakauwi siya ng lasing. First time kong nakitang nalasing siya. Kinabukasan, nanda ko ng kanyang baon at umalis na naman siya papuntang trabaho. Pagbalik niya ng bahay, amoy alak na naman si Victor, kuya. Kaya tinanong ko siya na napapadalas na ata ang kanyang pag-inom. Hayaan ko lang daw siya. Dahil ngayon lang naman daw yun. Nagkasunod-sunod lang ang birthday ng kanyang mga kasamahan. Hanggat isang araw, umuwi siyang lasing na naman, kuya. At naikwento niya ang ex-girlfriend daw niya ay nag-apply sa kanilang company at natanggap daw ito bilang isang sekretary. Kuya, nang marinig ko sa kanya yon,
ako, kuya. Dahil ex-girlfriend niya. Umpisa noon, kuya, parang na-insecure ako sa sarili ko. Nag-isip ako, ano na lang kaya kung magkabalikan sila. Tinanong ko nga si Victor kung may pamilya na rin ang kanyang ex-girlfriend. Sabi ni Victor ay hindi pa daw. Dalaga pa rin daw. Kaya lalo akong kinabahan noon, kuya. Simula noon, nalaman ko na nagtrabaho doon ang kanyang ex-girlfriend. Lagi na ako nag-iisip ng hindi maganda, kuya. Pero umuwi naman on time si Victor. Pero mahirap talaga, kuya, pag may insecurities ka sa buhay. Minsan, pag na-late siyang umuwi ng bahay, hindi ko maiwasang itanong sa kanya kung saan siya galing. Sabi ni Victor, nag-overtime lang daw siya. Pero sa akin, kuya, iba na ang aking nasa isip. Ganon talaga siguro, kuya. Lalong-lalo na, nasa bahay lang ako. Dalawa ng anak namin noon ni Victor. Pero hanggang ngayon, kuya, ganun pa rin ang aking nararamdaman. Kahit si Victor ay lagi namang umuwi ng bahay. Pinoproblema ko lang kung late siya umuwi. Hindi ko maiwasang mag-isip sa kanyang ex-girlfriend. Minsan nga, dahil sa lagi kong pagtatanong sa kanya, naiiridita si Victor, kuya. Hanggat sa nag-aaway tuloy kami. Kuya, ito lang po ang aking kwento na may share sa inyo. Nandiyan pa rin naman si Victor, kasama ko. Pero yun lang, hindi maiwasang mag-isip sa kanilang dalawa ng ex-girlfriend niya. Kuya, sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Kwento na nag-aalala ako lagi. Kahit si Victor ay nandyan lagi, umuwi sa bahay. Maraming salamat sa iyong palatuntunan, kuya. Naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Hanggang dito na lang. More power. Lin.
Ma'am Linlin, maraming salamat sa iyong kwento ng buhay na na-share sa amin. Ma'am, maraming salamat din sa iyong tiwala dito sa ating palatuntunan. Ang masasabi ko sa inyong pagsasama ni Sir Victor ay okay, ma'am. Wala akong nakikitang dahilan. Pero sabi mo nga, hindi mo maiwasang mag-isip. Normal po yan, ma'am, sa isang babae. Lalong-lalo na, nasa bahay ka lang. Normal po yan na mag-isip ka. Pero, hindi naman po kayo pinabayaan ni Sir Victor. Nandiyan naman siya. Although kahit na umuwi siya ng late, pero nandiyan siya. Umuwi siya sa inyong bahay. Ibig kong sabihin ay hindi kayo nakakalimutan ni Sir Victor ang kanyang responsibilidad bilang isang ama at tahanan. Ama sa isang tahanan. At nakikita ko na mahal ni Sir Victor ang kanyang pamilya. Kaya wag na po kayong mag-alala. Yun nga, 2 ng inyong anak ngayon. Pero si Sir Victor is nandyan naman sa inyo. Kaya wag kang mag-alala po, ma'am. Normal lang po yan. Mas maganda, i-focus mo na lang ang iyong sarili sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, para hindi ho kayo mag-away. Yan lang po ang masasabi ko po sa inyo, Ma'am Linlin. At maraming salamat sa iyong kwento ng buhay na i-share sa amin. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Linlin na na-share sa atin? Mag-comment at syempre, i-share na yan. Malay po natin ang inyong mga kaibigan ay magpadala din dito ng kanilang kwento ng buhay. Kaya huwag kalimutang i-share sa inyong mga FB. Itong ating palatuntunan na aking pinamagatan, ating balikan ang nakaraan. Muli sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe. At syempre, i-share na yan. Muli maraming salamat po sa walang sawa po ninyong suporta dito sa ating palatuntunan. Lalong-lalo na ang ating mga team Kapuso at sa lahat ng mga team na pumupunta rito at bumibisita at nakikinig sa ating programa. Nabubulol na ako. Kaya maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Muli ito nga po pala si Jun Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.